Balikan po natin si Dano Tingkungco kaugnay ng pagbisita ni Pangulong Duterte sa manasalanta ng lindol sa Ormoc City. Live mula sa Ormoc, may report si Dano Tingkungco. Dano? Jessica, gaya nga nung nabanggit mo, ay bumisita rito ngayong araw si Pangulong Duterte dito sa Ormoc City, Leyte. At kinumusta niya ang estado ng relief at rehabilitation efforts matapos ang pagtama ng malakas na lindol noong nakaraang linggo. Paumanhin agad ang pambungad ni Pangulong Duterte pagdating niya dito sa Ormoc, isa sa mga pinakaapektadong lugar matapos ang malakas na lindol nung nakaraang linggo. Ngayong hapon, and with us our apologies for our physical absence all these days. You know, we are also having a serious problem in Mindanao, and in the order of priority of things, I think we had to focus first our attention sa Marawi. It's a winding up process now. We hope that it will end in about a week's time at least. And we also hope to begin the rehabilitation of the city. Sa kabila nito, tiniyak ni Duterte na tuloy-tuloy ang ayuda ng gobyerno sa lugar na ito. Ang magandang balita ng Pangulo, simula raw bukas, unti-unti nang ibabalik ang supply ng kuryente sa probinsya. Pero sa July 31 pa, inaasahang magkakakuryente sa buong probinsya. Patuloy din daw ang pagtutok ng Health Department at DSWD, lalo na sa 17 nakakonfine pa sa mga ospital hanggang ngayon. Ayon naman sa Agriculture Department, walang gaanong nasira sa agrikultura. Ayon sa DPWH at DTI, may bitakman sa ilang kalsada dahil sa lindol, wala namang naputol na daan. Kaya walang naging problema sa supply ng pagkain at hindi raw apektado ang presyo ng bilihin. Sa Ormoc Airport, isa sa naapektuhan ng lindol, nagbriefing ang Pangulo kasama ang kanyang gabinete. Meron ho ditong nasirang terminal, Mr. President. Punit yung bubong, sira. Hindi ho kasama sa earthquake yon. Yun ho iniwan ng Yolanda sa Ormoc. Hanggang ngayon hindi pa ginagawa. Isasama na rin ho natin gagawin yan, Mr. President. Sa pa-meeting ko kay Secretary Mark Villar at Ben Jokno kanina, nakahanap po kami ng pamaraan na kung saan kasama na ho yung bidding process na 30 days, tatapusin din ho namin yan in 3 months. Ang Department of Budget and Management naman ang akong agad tutugunan ng pondong kailangan para sa rehabilitasyon sa lugar. Binanggit naman ni Pangulong Duterte na gusto raw niyang gawing housing czar ang retired general at dating NDRRMC Executive Director Eduardo Del Rosario. Si Defense Secretary Delfin Lorenzana naman ang itinalaga niyang mamuno sa Rehabilitation Task Force, Marawi. I need a military man, and we need, well, of course, a military man to probably a good rapport and a lot of determination to do the work. Jessica, dumating si Pangulong Duterte sa Ormoc Airport eksaktong alas 4:30 ng hapon. Almost 2 hours yan behind schedule dun sa schedule time ng briefing na 2:15 p.m. Sumatotal, naglagi si Pangulong Duterte sa Ormoc Airport ng 1 oras at 10 minuto kasama bukod sa kanyang gabinete ang ilang mga lokal na opisyal dito sa lalawigan ng Leyte. Jessica? Dano, ang pinakamalaking problema yata ng Ormoc at nung iba pang mga bayan na tinamaan ng lindol ever since, no? Kahit yung mga Ormoc tragedy nung araw at yung iba pang mga sumunod na yung mga nagka-landslide, yung soil quality ng mga maraming bayan dyan is the type na very loose. Konting ulan lang, nagla-landslide yung mga bundok. At yun ang nagkokos ng malaking casualty ng mga nakalipas na kalamidad. Ito ba napag-usapan dyan sa briefing? Anong gagawin dun sa mga sitio, yung mga komunidad na katabi ng mga bundok na prone to landslides? Dano? Jessica, yung mismong topography nitong lalawigan ng Leyte, yung categorical terms na yon ay hindi pinag-usapan dun sa briefing. Bagamat bahagi nung naging turnover report ng NDRRMC na gayon din ay
siya ring report ng DSWD, gayon din ng NHA at LGU, ay yung pagkakaroon ngayon ng no-build zones. Kung matatandaan natin, nung panahon ng bagyong Yolanda, nagkaroon ng area na idineklarang no-build zone. So, ang ending ay merong mga internally displaced o yung mga pamilya na kinailangan ng lumikas doon at hindi na pwedeng manumbalik sa lugar na yon. Yun din ay na-identify ng local government sa sitwasyon na ito dito sa Lindol, dito sa Leyte, dahil nga tectonic yung nature, gumalaw ang isang fault. So merong mga tahanan na nandun sa fault na yon na basically ang sinasabi ngayon ay dinedeklara na itong no-build zone. So kahit na merong rehabilitation, kahit merong immediate recovery para dun sa mga residente, meron pa rin mga pamilya o apektado mga pamilya na hindi na pwedeng bumalik doon. Yun daw ang inaasikaso ngayon ng DSWD, NHA at lokal na pamahalaan na i-identify, dahil isa dun sa mga nabanggit ng DSWD in a separate interview we had earlier ay yung pag-assess dun sa tinatawag na cash for work. So para doon sa mga maapektuhan. Ngayon yung kung ano yung nature ng cash of work at kung kanino ito maibibigay ay ongoing identification pa daw ito ngayon. Pero ang magiging prioridad daw ay doon sa mga maapektuhan, doon sa mga lugar na maidedeklarang no build zones. Jessica. Maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko.